Magandang araw, Generals! Ito ang STC News. Balitang bago, balitang totoo. Ihahatid namin sa inyo, ora mismo. Para sa mga nagbabagang balita, sa balitang nasyonal, ilang eskwelahan sa bansa, inatake ng mga lalaking di umano'y miyembro ng fraternity, huli sa CCTV. Isang ama sa General Santos City, binugbog ang sariling anak. Ang sanhi, away mag-asawa. Sa international news, kaso ng acute respiratory infection sa China, nagbabadyang makapasok na naman sa Pilipinas. Takot. Yan ang pangunahing alalahanin ngayon ng mga guro at estudyante sa Berto Elementary School. Matapos salakayin ng mga lalaking di umano'y miyembro ng fraternity sa kanilang paaralan. As school principal, I'm so glad na walang masamang nangyari sa kanila. Nagawa nilang ilak ang pinto at mga bintana at na-apply din nila ang itinuro sa kanila na duck, cover, and hide. At dumating din naman agad ang mga opisyal na kinontak. Panlulumo at galit ang nararamdaman ngayon na si Inang Mercedes, hindi niya tunay na pangalan. Matapos pagbuhatan ng kamay ng kanyang asawang si Carlos, ang kanyang 8 taong gulang na anak. Ako po yung sinakyan ko po kasi. Ang problema sa kanya kasi, pinaniwalaan niya yung mga marites doon sa amin. Mahal na mahal ko talaga asawa ko, sir. Kaya po sinumbo ko na lang po siya sa pulis kahit na mahal ko yung asawa ko, sir. Yun lang po masasabi ko. Sa ngayon, nasa ospital ang nasabing bata dahil sa natamang mga injury. Samantala, ang ama naman nito ay sumuko na sa mga kapulisan. Back to you, Johnson. Kaso ng acute respiratory infection sa China, nagbabadyang makapasok na naman sa Pilipinas. Kaso ng acute respiratory infections na nagbabadyang makapasok na naman sa Pilipinas, ang mga kaso ng acute respiratory infection kabilang ang COVID-19 ay tumaas sa panahon ng Kapaskuhan ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa. Sa isang press briefing, sinabi niya na ang COVID-19 ay isa lamang sa maraming sakit na nagdudulot ng acute respiratory infection na maaaring makuha ng mga social gatherings. Pinayuhan ng Department of Health or DOH ang publiko na mag-ingat at magsuot ng face mask kung may nararamdamang sintomas ng respiratory infection at mas mabuting manatili sa bahay, kaya naman mahalaga ang regular na paghuhugas ng kamay at pag-iwas sa mga crowded places upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Para sa ulat ng panahon, narito si Dan. Dan, ano ang lagay natin dyan? Para sa ulat panahon, magkakaroon ng manakanakang pag-ulan sa bawat parte ng Pilipinas. Dahil ito sa paparating na bagyong Bert, pinapaalahanan ang lahat na magdala ng payong at mag-ingat para maiwasan ang mga sakit. Back to you, Jasmine. Maraming salamat sa ulat panahon, Dan. Maging ligtas at maging alerto. Muli, ako si Jasmine Bangoy at ito ang STC News. We are Group 3.